Ferdinand Topacio, PDP Deputy Spokesperson. Makakasama natin attorney si Radyoman Lourdes. Good afternoon. Hi, Radyoman Lourdes. Good afternoon po. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Attorney, ano muna ang inyong reaksyon sa SONA ika-5 taon? Para sa akin po, it's more of the same. Pangako, ito dapat, ito ang ganitong dapat gawin. Ngunit, iyan naman po yung mga sinabi na rin nila, mga pinangako na hindi naman po natupad sa mga nakaraang SONA. Katulad yung EPIRA law na gusto nilang i-revise para matanggal yung system loss. Ang tanong po ng bayan, bakit ngayon lang? Yung increase ng 350,000 na tax exemption ng mga mamamayan, bakit ngayon lang? Yung solar, bakit ngayon lang? Yung nuclear, bakit ngayon lang? Yun po ang katanungan ng mga nakausap ko at ng sarili ko rin po. Bakit parang kung patapos na, doon pa lamang nagiging masigasig. At yung mga ipinangako ng dating SONA ay hindi naman po natupad yung karamihan. Okay, unahin po natin. Usapin sa korupsyon, may dating ho ba sa PDP na nabanggit niya sa SONA mismo yung kanyang pinsan at sinasabi niyang abang lang kayo kasi susunod na po siyang makakasuhan? Sa amin po, ito po ay magandang balita sapagkat matagal na naman po naming isinasabi na may kinalaman po talaga ng malaking bahagi itong mga insertion sa GAA, itong flood control scandal, ang dating speaker na si Martin Romualdez. Kaya nga po kami nagdemanda sa ombudsman tungkol po dyan sa falsification at nagdemanda po naman po yung ibang mga miyembro ng oposisyon sa Korte Suprema tungkol sa constitutionality ng insertions. Ngunit ito na naman po ang katanungan ng mga tao. SONA to SONA. Bakit dating SONA, yung last year, sinabi niya, mahiya naman kayo. At sinabi na rin niya sa mga darating na buwan, may mga makukulong. Pagdating ng susunod na SONA, that is more or less 1 year later, ang mga nakulong ay yung mga minor officials ng DPWH, yung isang miyembro ng gabinete, naging state witness pa. Yung isang miyembro ng gabinete niya ngayon, si Secretary Vince Dizon, ay pinagtatakpan. At siguro mukhang napilitan na lang para may masabing tinatawag nilang pasabog sa SONA. Kaya yung si Martin Romualdez ay nadamay. At yan po ay patotoo rin ang sinasabi nila. Ang sinasabi namin na ang ombudsman ay tuta ng Malacanang sapagkat as if on cue, since magsosona, doon pala nag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez and they had 365 days to do it. Bakit ngayon lang? Okay. Attorney, may earth shaking ba sa nilalaman ng SONA kahapon? Wala po Ang SONA ay they tried na tamaan yung mga gustong marinig ng ating mga taong bayan. Yun nga tungkol sa system loss, yung sinasabing mga big ticket projects katulad ng Bataan Cavite Interlink Road, yung subway, yung mga sa edukasyon, sa tax reform. Ngunit muli po, very belated po at parang pilit na lamang. Okay, attorney, kung kayo po ang gumawa ng kanyang speech, ano po ano para sa inyo ang kulang, ang hindi nabanggit or dapat banggitin? Actually po, nabanggit na po lahat. Actually, nais kong purihin yung speechwriter ni Pangulong Marcos sapagkat magaling po na-identify niya yung mga gustong marinig. But again po, uulitin ko katulad ng example na lang yung sinasabi ng tax reform. Bakit hindi noong nakaraang 4 na taon niya inudyukan at ginawa penalty agenda yung tax reform, yung system loss? Bakit ngayon lang? At bakit sasabihin niya as soon as possible daw ay dapat ipasa yung nagtatanggal ng system loss na ipinapass on sa mga consumer? Inuna pa nga nila yung impeachment sa mababang kapulungan kaysa ito. Kung talagang sincero ang Pangulo na itong mga ito na sinasabi niyang prioridad ng kanyang administrasyon ay mapasa, bakit inuna yung impeachment? Bakit inuna ang kung ano-anong panggigipit sa mga kalaban? Bakit hindi ito ang inuna at ngayon ihahabol niya? Paano pa niya mahahabol yan?
kung bagay last 2 years na ng kanyang administrasyon at wala na pong panahon. Oo. So attorney, sinasabi niyong imposible ng mahabol yung ilan sa mga sinasabi niyang pagripasto sa epiral law, pagtanggal sa system laws, pagiging special ng middle class na sana bawasan yung taxes, etc. So, yun po ha, may noong mga nakaraang taon, meron siyang 52 niyang priority bills na nais niyang tutukan. Dalawa lamang po roon ang naipasa ating isa. Kung hindi pa ng krisis sa Middle East, ay hindi pa mapapasa yung batas na nagpagbigay sa kanya ng kapangyarihan na mag-suspend ng mga excise taxes. O kung gano'n ang pace ng kanyang development sa priority bills na out of 52, dalawa lang in 4 years, paano yung bilang yan? Ilan pa ang mapapasa? Halos wala na. Okay. Huli na lang po. Kayo ho ba ay satisfied sa naging tugon niya? Kasi pinagmalaki niya ho ito kahapon. Yung naging tugon niya sa ating mga kababayang OFW at sa mga Filipino people kaugnay po ng krisis sa Middle East? Para sa akin po, kulang na kulang lalo na kung ikukumpara po natin sa mga hakbang na isinagawa ng Vietnam noong nagkaroon ng krisis. Sabay-sabay naman pong nagkaroon ng krisis at sabay-sabay namang naapektuhan. Dito lang sa ASEAN countries, halos pareho po ang sitwasyon ng Vietnam at ng Pilipinas. Ang Vietnam ay 92% dependent on foreign oil, tayo ay 97%. Ngunit anong ginawa ng Vietnam para hindi mahirapan ang kanyang mga mamamayan? At kasama na dyan yung mga pamilya ng OFWs. Unang-una, nilagyan agad nila ng cap yung presyo ng gasolina. Number 2, sinubsidize agad nila. Nagkaroon agad sila ng stabilization fund at agad-agad hindi na hinintay itong pagpasa ng batas. Katulad dito sa Pilipinas, ang tagal bago na pasa. Sinuspend agad, ginawa agad na zero tariff ang importation ng langis. Yun ang mabilis na tugon. Ito po ang bagal ng tugon ng ating pamahalaan. Kaya paano masisihan ng mga OFWs noong sinabi na kailangang ilikas ito sa Middle East, nagpatumpik-tumpik pa siya. Yung ibang mga bansa nagpapadala na ng mga chartered, ng mga flights. Kunin yung... Okay. Attorney? DCXL. Pulso ng Pakitawagan si Metro! Attorney Ferdinand Topacio. Moving kasi si Attorney, no? Na pagbigyan lamang ho tayo kahit konting sandali. Kasi narinig ho natin, kung napansin niyo ho yung programming namin, kinuna natin ng reaction yung iba't ibang mga sector na konektado doon sa nilalaman ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. So sabi ko, kunan natin ng reaction etong partido ng PDP Laban na hindi naman ho kaaway, instead parang competition, no? Parang pakinggan natin kung ano po yung kanilang masasabi rin dito sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi ni Attorney, walang bago. Oo. Sabi niya, wala pong earth shaking. Kahit ako'y nanap ng earth shaking, nag-shake ba kayo kapo? Wala, di ba? Wala talaga. Okay, Attorney, huling tanong, anong grado mo sa SONA kahapon? Siguro, well, to be fair, na meron namang mga proyektong naituloy, meron namang ginagawa. So, I would rank it out of 100 ay 50. Para sa akin lang naman yun. Okay. Sa stand po ng PDP Laban, meron ho bang statement regarding po sa SONA na gusto nyong i-clarify? Wala po sapagkat klaro naman po ang SONA natin. Klaro na halos walang nagawa ang gobyerno doon sa loob ng isang taon na lumampas from the time na nagkaroon ng 2025 na SONA. Yung mga inilatag doon ay wala pa rin nangyayari. At yun pa rin yung 20 pesos na bigas na ipinagmalaki yung 800 na kadiwa stores, hindi po yun ang solusyon Kasi subsidized po yun Yung ayuda na sa halip na gawing subsidy, magkaroon ng stabilization fund para hindi pumaas yung presyo ay direktang binibigay. Alam niyo po, prone to corruption yun kung idadaan mo pa sa LGU. Sa ibang bansa po, wala nang ganyan Kasi very cumbersome po yan At lalo na sa corruption, yung sinasabi nilang
walang kinikilingan. Bakit tinatago nila yung findings ng ICI? Bakit walang kongresista hanggang ngayon na naaresto, hinabol pa yung si Congressman Naang para masabi lang na meron dahil nga nagsona. At talagang pilit na pilit po talaga. Oh, okay. Attorney, may impact ho ba sa China ang kanyang statement kahapon? Wala pong impact yun kasi alam niyo po, hindi talaga kikilalanin ng China yung arbitral ruling na yan. Kaya nga po sila hindi lumahok dyan. Kasi sinasabi nila na hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng arbitral tribunal na yon. Na hindi naman po UN arbitral tribunal yon. Arbitral tribunal lamang po yon na ni-register lang yung ruling doon sa United Nations. Hindi po katulad ng sinasabi nila. China will always claim that kasi that is part of their national foreign policy, yung 9-dash line. Hindi po natin mababago yan kahit anong sabihin ng ating Pangulo. Attorney, maraming salamat at thank you po sa PDP Laban. Thank you, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless. DZX